Yo, what's good? It's your boy Kurt, and today, man, meron tayong pag-uusapan. Well, this is going to be a reaction video pa rin. No, this is a video from a live of Josh Cullen na sabi nga sa title dito, this is from the channel Jayco Manangan TV. Josh Cullen, pinagtanggol si Philip Alamin. Meron akong idea kung para sa yung video, no? I guess sa inyo mga nanonood nito, alamin na kung ano yung kung tungkol saan yung video. Most probably napanood nyo na to. But, I just want to share my thoughts about this. And, i-share ko siya habang nakikinig kay Bossing Josh. But, yeah, without no further ado, let's get it. Kamusta si Ken? Di ko alam eh. To be honest, di ko alam. I can't speak for anyone. Or, syempre kung ano yung ano nila. Pero, may mga nakikita ako na siguro sa internet kung ano-anong mga nakikita ko. Siguro ang ano ko lang dyan, take ko lang dyan. Of course, this is just me. I can't speak for my group mates. Hindi ako sila. But it's not the first time na nangyari yung mga ganyan. Hindi ko naman din kontrolado yung mga preferences, but I feel like siguro minsan may mga times na dapat kuwari, for example, I'm talking as Josh, and hindi ko alam kung ano yung, syempre yung naiisip din nung iba kung agree sila dito, but at the same time di rin ako makapagsabi kung okay sila o hindi. Pero yung pag may ganun, parang you should let them do their thing. Of course, when it comes to fashion, their appearances, ako, sino man sa SB19, kung ano yung gusto nila. Kung si Pao, di ba, papalda. Si Stel. I think this is not the first time that it happened. And Ken, Justin, or me, maybe we have different, siguro, beliefs and perspective when it comes to things like this. Nakikita ko sa dami nagsasabing kamusta. Pero Alright. So, alam mo naman natin kung ano tinatopic pinag-uusapan. Ang gusto sabihin ni Josh dito, no? Hindi naman niya parang pinupunto talaga, pero ito yung about, again, yung kay Philip, na nakakatawa. By the way, nakakatawa tong issue na to, no? I don't know bakit parang lumaki tong issue na to. It's not actually an issue for me. But this is about Philip getting grilled, or grilled sa ngipin, which I'm actually hype about it. I'm actually hype about it. Kasi itong mga bagay na to is, of course, we all know it's fashion, Ken, sobrang malapit siya sa fashion and designing, 'di ba? Kahit nga sa pagdating sa sa architecture, 'di ba? Everything about designing sobrang close ni Ken doon. And isa to sa ipagsusot ng ganun, parang parang pag-express ng isang artist, sa sarili niya as an artist. And itong bagay na to hindi na to hindi to dapat na i-big deal kasi sobrang normal na ito kung totoosin sa ibang bansa. But I guess, sige sabihin natin na, okay, mas conservative yung mga Pilipino. Siguro pag nakikita nilang parang ganito yung itsura, parang siguro sa tingin nila madumi. Or parang hindi mabait. Mukhang ghetto, thug, ganun ba? Yung tingin nila. Well, kung di natin gusto yung itsura, I mean, that's okay, di ba? May kanya-kanya tayong preference. No? Kung ayaw mo na yung itsura niya, that's okay. Di ba? Pwede mo nga sabihin na ay, hindi ko trip yung itsura mo ngayon, ganyan, ganito. So kung totoosin, mas okay pa yon. To the extent na parang may mga tao na nadi-disappoint.
Kasi kung ayaw mo yung ginawa or kung ayaw mo yung style or yung fashion ng isang tao, that's one thing, 'di ba? But to get disappointed kasi ginawa nila, iba na yun eh. Tapos parang may mga nagsasabi pa doon na, ano nangyari sa'yo, Magay? Ano na nangyari sa'yo, Ken? Mas nakaka-offend eh. Kasi imagine if ikaw, no, nagkita-kita kayo ng mga high school um, classmates mo, like, reunion. Pag sinabihan ka ng mga classmates mo, ay, mukhang tumataba ka na. Di ba? Parang okay lang eh. No? Magkikipagbiroan ka pa eh. Di ba? Sabihin mo na, wala eh, naiiwan sa kusina or nadadala sa kusina, yung mga ganyan. Yung mga ganong biro, di ba? Okay lang. Pero yung sasabihan ka ng, ano nangyari sa'yo? Di ba parang nakaka-offend? And in the first place, hindi naman talaga big deal to. Kasi kung conservative tayo, bakit pagdating sa mga tats or mga tattoo ni Ken is parang okay lang. Tapos ngayon, nagpalagay siya ng grill, parang it's a big deal. Parang wala na, napaiwara na yung buhay nito. Pariwara yung buhay nito. Which is, yung grill na yun is pwede pang tanggalin. Hindi naman yun permanente. Unlike sa tattoo. Ano ba, porket meron tayong stigma about tattoo na pag good looking yung lalaki na may tattoo and maganda yung katawan, it's hot. And yeah, totoo siya sabi ni Josh dito, na this is not the first time na nangyari to. Like Pablo wearing palda in a performance, naging big deal pa siya, which is ang dami nang gumagawa nito. Like this guy. You know this guy? This is MGK, by the way. Ang dami nagkasabi na, ay, si Pablo nagganyan. Siguro, parang bading, parang bakla. Pero wala naman nagsabi nito kay MGK. 'Di ba? Yung kay Pablo, ano pa eh, mukha pa nga siyang samurai, like Japanese samurai. Sa the way kasi hindi siya literal na parang pambabae. Palda siya pero hindi siya dating pambabae. Alam mo, guess yung sinasabi ko? But MGK is actually wearing a fucking female dress. No? And by the way, MGK is wearing that, dress or damit. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na MGK actually bag Megan Fox. I mean, sa mga 90s kid dyan, imposible din nyo kilala si Megan Fox. Nung unang beses ko nakita si Megan Fox sa unang Transformers, doon ko nalaman na, man, I'm a man now. I'm a man now. Tapos sinundan pa ng Jennifer's body. Alam mo yan? But yeah, all I'm trying to say is, gusto lang nila express yung ano nila, yung pagiging artist nila, yung dala sa pananamit. Diba? Like Harry Styles, pero maintindihan mo minsan na parang, ay, ba't ganyan yung suot niya, diba? Minsan nakaka-doubt din Pero yung grill, which is napaka-angas, by the way, is madidisappoint kayo. I mean, nagme-make sense nga siya to, sa isang artist, isang hip-hop artist, na magsuot ng ganun, kaysa sa normal na tao. Kasi di ba parang nakakataka pag nakita ka sa daan ng tambay tapos naka-grill, parang, ang trip na ito. Di ba? Mas nag-make sense nga dapat kay Ken kasi artist si Ken eh. Fuck sake, man. You shouldn't, siguro, iwasan nyo yung, or, alam niyo yun, kung di nyo, may di kayo trip, na ano siya, si Josh dito, pinipilit niyang kumanap ng mga salita na makapagbigay siya ng komento about sa mga bagay, pero at the same time, hindi masagasaan yung sariling paniniwala ng mga kapatid niya or mga agrupo niya sa SB19, no? Kaya may kita ko pa siya nag-stutter kasi pinahanap niya yung tamang salita because, again, bibigay siya ng komento pero at the same time, ayaw niyang pangunahan yung mga kapatid niya, which is, I respect that. Kung ano yung ginagawa, kuwari kay Ken, I feel like dapat, especially when it comes to appearances and fashion, you should let people express themselves. Yep. Ayun. Kasi, sabi ko, ano rin siya kung mangyari sa akin yun, parang, in a way, I appreciate siguro the concern
Pero, that's still my body. Ganun yung take ko sa mga ganyan. Yep. Yan. And also, no, I just want to add this. I know I'm yapping too much. Again, that's actually the purpose of my video, to yap. No? Sinabay ko lang sa komento ng ating bossing dito. But, ayun nga. So, I guess, mas nakakalungkot lang kasi karamihan ng mga comment na to is nanggagaling mismo sa mga 18, no? Sa mga kapatid natin sa fandom. Kasi, hindi naman pwedeng sabihin ng mga haters or ng mga casual na, ano na nangyari sa'yo? Kasi parang yung salitang yun, parang ibig sabihin, iba yung makakahalala mo sa kanya dati. Which is, ibig sabihin, fan ka. Di ba? Hindi mo naman pwedeng sabihin na, ano na nangyari sa'yo? Tapos ngayon mo lang siya napanood or hater ka. Hindi mo naman talaga sila fina-follow. Di ba? So, alam mong, yung mga comments na yun or yung disappointment na yun is galing sa mga 18 mismo. Ano yung nakakalungkot dun? I guess, gusto nila yung dating Ken na pa-cute, 'di ba? Pa-pogi, which is alam naman natin na hindi talaga ganoon si Ken eh. 'Di ba? Alam natin umpisa pa lang. We all know na doon nagka-start sila, of course, dahil hindi naman nila hawak talaga yung sarili nila before, 'di ba? Hindi nila masyadong na-express yung sarili nila. Sumusunod lang sila sa kung anong sinabi na gagawin nila. If you guys know what I mean, 'di ba? So, kailangan nilang pag ganun, kailangan nilang magpa, how you call this? Baby look na itsura. No? Which I understand. Especially bago pa lang sila. I understand, no? Yung proseso ng entertainment and ng industriya. Ganoon talaga. But now, na nagkaroon sila ng onesie, they have the freedom, no? Na maging creative and express yung sarili nila. Ito na yung tamang panahon para, ipakita talaga nila kung ano sila, kung ano yung kaya lang gawin, ano yung na kaya lang dalhin, ibigay, kumbaga. Which is dapat mas naiintindihan natin yun, or mas naiintindihan ng mga ibang 18 dyan na mas nauna pa sa akin, di ba? Kung tutuusin, mas nakasama nyo sila ng mas matagal, na mas na-observe nyo sila, mas nasundan nyo sila ng mas matagal, na dapat mas nakakaintindi. Is parang, sila pa yung nadi-disappoint, na unang beses kong nakita si Ken sa sa napansin ko, ayaw talaga niya ng masyadong pa-cute. Alam natin na gusto niyang maangas eh, 'di ba? Geng nga eh, 'di ba? Geng. Yeah, I mean, di natin pwede expect na mag-stay siya sa ganun. Which is, kung totoo kasi kung mag-stay siya sa ganun, ang cringy, 'di ba? Isipin mo yung SB19 ngayon, same ng galawan nung like 2020 or 2019. You know, yung parang pa-baby, no? Pa-boy next door. Ang pangit, di ba? Hindi na bagay sa kung ano sila ngayon. Hindi na bagay sa klase ng music na nilalabas sila. Kasi dati go up, no? Yeah, we gonna go up. Parang boy band talaga. Di ba? But ngayon meron silang, nung poki. Come on, man. Parang, at least, di ba? I know we guys are, of course, very approachable lahat, or merong mga kanya-kanyang siguro let's keep it healthy. Yun. Yep. Yun lang. Mahirap kasi sabi ko nga, di ba? It wouldn't hurt at least to say nice things. Sure. Kung merong hindi swak sa preferences nyo, Always choose to be kind, right? okay lang yun. Kasi, kumbaga, wag na kayo mandamay. Yun na siguro. Nasa inyo na yun eh, di ba? Kahit sino sa amin, feeling ko, kahit ako, hindi kayo gusto sa akin, may hindi kayo gusto kay Justin, may hindi kayo gusto sa kay Stel or what, kung ano man ang nila, pwede nyo namang sabihin din nicely, but Yung sinasabi ko eh, di ba? Yapping too much. Hindi naman may iwasan yung mga ganyan. Pero maybe hindi naman ako makapagsabi kung sino yung okay o ano. Malay natin medyo, di ba, iba-iba yung way ng mga tao mag-cope up.
Ako, honestly, it's the same thing. Hindi na ako active sa social media, mga ganyan. Ayoko na rin nagtitingin masyado. Oo. Social media talaga nakakasira ng mental health. To lang. Nakakasira ng mental health. And most probably, I mean, sa mga normal na tao, nakakasira yun sa mental health. Paano pa kaya sa kanila, no? Or sa mga artista, or sa mga artists, or sa mga celebrity, public figure, halos araw-araw may mga haters na nakakatanggap ng mga pangit na ano, no? Imagine. because I'm busy. And, diba, I have a lot of stuff to do. Yep. Kaysa sayangin ko yung oras ko magbasa ng negative stuff. Totoo. Pero may mga dadaan pa rin minsan, may mga hindi ka may iwasan. Pero dapat siguro kahit pa paano, di ba? Especially with what we do. Kung wala naman kaming natatapakan, lahat naman ginagawa lang yung thing nila. Sabihin natin specifically for Ken, di ba? Wala naman siyang sinasagasaan. Hayaan nyo lang yung tao. Meron din kanya-kanyang buhay at kanya-kanyang ways of expressing themselves as well as the others. Kung natatawa nga ako minsan, di ba? Parang kailangan nyo pa compare or anything, no? Yeah. I mean, in the first is nakakatawa tong issue na to, no? Na parang binibig deal pa na parang nasira yung buhay ni parang ang dating parang nasira yung buhay ni Ken. Kasi parang na-disappoint, di ba? Na-disappoint sila. Yung word na disappoint, nakakaurat eh. Di ba? Parang masabi mo na-disappoint ka kay Ken because naglagay siya ng grill. Like, wow. If they want to do what they want to do, they'll do it. Kung anong gusto nilang gawin nila. Nagawa ang big deal. What the hell? Kung ako, hati yung buhok ko, ganyan. This is my life, this is my hair. Yep. I mean, yung quality ng music hindi naman tangkal. No? I mean, ano ba? Guys, nandito lang ba kayo dahil mga pogi itong mga to? Ha? Aliltukan tayo. Nandito lang ba kayo dahil mga pogi itong mga to? Hindi ba dahil sa music din nila? Ha? Hindi ba dahil magaling silang sumayaw? Nakaka-amaze yung mga choreography nila? Hindi ba dahil lang doon? Dahil ba dapat talaga pogi sila? Ganun ba? Swak sa preference nyo? Come on, man. Do their stuff. Yun lang. And I'm not saying everyone, but maybe huwag kayong magsabihan ng mga, I feel like learn to reflect. Everyone should learn to reflect. If you feel like may mga nasabi rin kayo hindi maganda sa other people, baka hindi nyo alam, di ba? Hindi rin nakakaganda yung mga ganun. Ano lang tayo lahat dito, dapat appreciate na lang natin kung ano yung meron. Yep. Minsan, hindi tayo aware, tayo na pala yung nakakasira ng mga dapat hindi naman nasisira. Pero at the same time, baka naman, alam mo yun, it's okay to be emotional, but controlled, siguro. Be aware of the bigger picture. Kasi hindi naman natin nakikita lahat. Hindi nyo naman kami nakakasama araw-araw. Sure. Hindi naman kayo makapagsabi kung ano yung dapat tama at mali. Totoo. There are things na happening for a reason. Maybe yung iba nadjudge nyo agad sa isang clip, sa isang video. But what about the bigger pictures? Diba? Yun lang. Alright, well, again, that's Josh Cullen, no? Yung thoughts niya about dito nga sa issue about Philip. And recently nga lang din, no, si Philip is nag-deactivate ng social media, ng TikTok, and all of that. So maraming, of course, mga CCO and mga fans na nag-worry about this. Pero ito nga, bumalik na pero buti lang, bumalik na yung mga social media niya, nag-active na ulit. Nakatawa nga, meron pa nakalagay doon, welcome, and then yung kanta niyang foes. Ang dami nagkasabi na ang galang daw kasi welcome foes. But at the same time, sa double entendre of welcome
foes, like, foes, like, kalaban, kaaway, no, hindi mo kabate. But, yeah, at least, I hope na okay lang si Ken ngayon. But, well, that is our video for today. I just want to yap about this issue for a minute here. Gusto ko lang ibigay yung thoughts ko about this kasi sobrang napakaliit na bagay lang naman kasi, no? Napakaliit na bagay lang, Diyos ko po. Yeah. That's our video for today. Peace.